Hey guys, what's up? Benefician Winnie. Today, tara pag-usapan natin itong statement galing sa College of Law, Class 2002 ng San Beda. Nagsalita na po ang mga kabatchmate, kaibigan, kaklase, kabedista ni Attorney Zuleika Lopez. Paano ba yan, Franz Castro? Naka-appeal pa lang yung kaso mo. Baka dito, pag kinasuhan ka ng mga to, himas rehas ka talaga. Alam mo ba kung gaano kabigat ang pwede mong harapin dito? Ayun na nga guys, no? Tara, pag-usapan natin itong shinare ni Sir Tio, ni Tio Moreno. Doon sa mga hindi pa po nakaka-follow kay Tio Moreno, please go ahead. Lalo na sa mga DDS natin, paki-follow po yan. Diba? So, na-share na po ito ng 1,000 more than 1,000 times, no? At yung una ko pong nakita, galing po kay Dr. Lorraine Badoy. Basahin natin yung statement. Lakihan natin guys para mas ma-appreciate niyo. Tanggalin nga muna natin yung na yan. Ayan. Pero para mas ma-appreciate niyo po yung letter, punta po kayo sa page ni Tio Moreno. No? Sa Facebook po yan. Kita naman dito, no? Sabi dito, statement from the concerned members of Class 2002 of the San Beda College of Law. On the order of the House Committee on Good Governance and Public Accountability to cite in contempt and detain Attorney Zuleika T. Lopez. Sa tingin nyo, si Franz Castro lang ang tatamaan dito? Definitely not. Diba? Definitely not. Pero kasi si Franz Castro, siya yung siya yung nag-contempt. Kay Attorney Lopez. Sabi rito, we the member of the class 2002 of San Beda College of San Beda University College of Law Manila express our deep concern about the detention of our classmate and fellow lawyer Attorney Zuleika T. Lopez, Chief of Staff of Office of the Vice President of the Republic of the Philippines or OVP following the decision of the Congressional Committee on Good Government and Public Accountability to cite her in contempt. Attorney Lopez was cited in contempt for the alleged undue interference with the committee's investigation of the OBP. Use of confidential funds based on a letter that she sent to the Commission on Audit dated August 21, 2024. The letter urged the COA not only to comply with the subpoena duces tecum issued by the House of Committee on Appropriations, citing the constitutional principles of separation of powers among other reasons. Pakinggan mo mabuti to, tangang Castro. Teacher ka pa naman pero tanga-tanga mo, putang ina ka. 'Di ba? Sabi dito ng mga abogado, which is hindi ka naman abogado, the said letter could not possibly be considered as undue interference in the ongoing inquiry, as it was not directed at any subpoena duces tecum or process issued by the committee. Rather, it pertained to the subpoena duces tecum issued by another body, the Committee of Appropriation. So basically, isi-simplify lang natin. Yung letter na yon was not really in correspondence para dito sa government, sa Committee ng Government and Public Accountability. Pero papunta sa Committee on Appropriation. And yet, ginamit nila yung letter na yon. Diba? Ginamit nila yung letter na yon to attack Attorney Lopez. Na yung letter na yon was not really for them. Was not really intended for them. Diba? Malinaw, diba? Naintindihan natin lahat. Ayon nga dito, again, the said letter could not possibly considered as undue inference in the ongoing inquiry, as it was not directed at any subpoena duces tecum or process issued by the committee.
Rather, it pertained to the subpoena ducis tecum issued by another body, which is the Committee on Appropriation. Committee of Appropriation ba kayo? Diba hindi? In the context of budget deliberation, tingnan mo yung tingnan mo yung katangahan din dito ni Akop. 'Di ba? Sampal to kay Akop na isang abogado, sampal din to kay Joel Chua bilang abogado. In fact, the committee's investigation into the OVP's confidential fund began only on September 2024, about a month after the subject letter was issued. If you recall, no, marami na nag-explain nito. Even Attorney Sal Panelo said, the OVP is given 6 months to comply, no, sa ongoing audit na ginagawa ng COA. So nga naman, August, sabay September. 6 months ba yun? Wala pa nga yata 1 buwan yun eh. Diba? O, tingnan natin timeline. August 21, 2024. Tapos hinihingi sa kanila, September 18, 2024. Mukha bang 1 buwan? Wala pa nga eh. Kulang-kulang 1 buwan. About a month after the subject letter was issued. There can be no interference in an investigation that was not yet commenced. Hindi magiging top law school ang Sambeda for nothing, di ba? Hindi pa kayo nagsusupreme court niyan, ha? Paano kung itong grupo na to nag-volunteer na maging abogado ni Attorney Laika? Ano na kaya mangyayari dito kay Castro, kay Akop, at saka kay Chua? But definitely, nakasentro lahat ito kay Castro na isang tanga. Nagagaling-galingan. In addition, Attorney Lopez was cooperative during the committee hearings on November 2024, giving the committee members due respect as she tried answering all the questions. There is, therefore, nothing in Section 11 of the House Rules of Procedure governing inquiry and legislation rules that justify the penalty of contempt imposed on her by the committee. So from the very start, alam na natin nagpa-power trip lang talaga itong mga hayop na to. Na para sikilin nila si VP Sara, para pahirapan nila si VP Sara, titirahin niya yung weakest point niya. Isa sa mga weakest point niya. Diba? Ang kanyang chief of staff. Masyado nang mahabang pinagsamahan ng dalawang yan. So alam nila na isa sa magiging weak spot ni VP Sara is si Attorney Laika. Nagkamali ba sila? Hindi. We are particularly concerned about the manner by which Attorney Lopez was ordered to be transferred to a correctional facility late at night on a Friday under the circumstances that could have limited her access to legal remedies and counsel. This raises serious question about whether due process has been fully observed. We all know kung ano sagot dyan. Di ba? Panay sigaw ng mga ulol na yan na, nabigyan ba ng due process yung mga na EJK na yan? Mas malala pa kayo kay PRRD. Diba? Ito ba si Attorney Lopez nanlaban sa inyo? Hindi naman, diba? Nakikiusap, marespeto, pero nung ginawa nyo. Ito sa tingin nyo si Franz Castro, ito ba in aid of legislation na talaga? O ginagamit na lang niya yung ginagamit na lang niya ang Congress para balikan si VP Sara dahil alam niyang tinitiktikan siya ni VP Sara. Siya at saka yung mga kasama niyang legal fraud ng CPP, NPA, NDF. Diba?
Franz Castro, baka pag binalikan ka ng mga yan, mabulok ka na sa kulungan. Hindi ka na makaahon, hindi ka na makalabas. Hmm. As a lawyer, we affirm the fundamental principles that justice must be impartial and that due process must be upheld for all individuals regardless of political inclination. Any deprivation of liberty must strictly adhere to the rule of law and establish procedure ensuring fairness and respect for individual rights. We stand in solidarity with Attorney Lopez and respectfully call on all involved to ensure that her constitutional rights are protected and that all actions taken are firmly grounded in the law. It is well settled in our jurisprudence that Congress' power of legislative investigation includes its exercise of contempt power is subject to the three limitations. Number one, the inquiry must be in aid of legislation. Kaya nga kayo tinatanong anong bill o anong batas ang gusto nyong baguhin? Kung bakit nyo ginagawa yan? Tama rin yung sinabi ni Kong Marcoleta. Kung gusto nyo palang gawin ang scrutinize sa mga confidential fund, bakit sa OVP lang kayo nakatutok? Gaano ba karami ang mga opisina ang merong confidential fund? Mas concerned kayo sa 125 million na confidential fund versus sa mahigit 4 billion na confidential fund ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Wala naman kaming problema kahit kami supporter ng mga Duterte, wala kaming problema na scrutinize niyo yung nag-a-agree naman kami na dapat yung trabaho nyo na scrutinize yan. Pero bakit OVP lang? Bakit DepEd lang nung panahon ni VP Sara? 'Di ba? Yun yung bakit namin The inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedures and more importantly, the rights of the person appearing in or affected by such inquiry shall be respected. Hello, Bill of Rights. Detaining Attorney Lopez and worse, directing her commitment to correctional facility as if she were a felon or under criminal investigation gravely violates her constitutional right to due process. We therefore strongly appeal to the committee to urgently reconsider its decision and align its action in accordance with own rules and the Constitution. 'Di ba? Unang-una sa lahat, syempre magpapasalamat tayo sa Class 2002 ng San Beda College of Law. No? For standing by Attorney Zuleika Lopez. Kamusta naman ang IBP at saka ang CHR? Wala pa tayong nakikitang komento sa kanila. Regardless kung si Attorney Zuleika ay isang abogada o hindi. Pero the fact na nakita natin maraming violations ang nangyari. 'Di ba? Ang common na Pilipino hindi po naiintindihan ang kanilang mga karapatang pantao lalo na pagdating sa Bill of Rights. Kalimitan lang nakakaalam niyan lalo na yung nakapag-aral sa political science, legal management, anything to do that has something with law. Even sa mga first year siguro or second year na tinuturo ang Constitution, hindi masyadong nai-emphasize ang Bill of Rights. Sana ay dinidibdib po natin ang Bill of Rights, no? Kasi pag tayo ay naging kalaban ng gobyerno, pwede po natin gamitin ang mga batas na yan to protect us from any abuses against the government. Kaya nga naiiyak na si VP Sara at saka si Attorney Lopez Hindi na nila alam kung anong klaseng batas ang umiiral. 'Di ba? Ang pagkakaalam ko,
Sa isang interview kay VP Sara, tinanong siya kung anong plano ni Atty. Zuleika Lopez. I hope i-consider rin ni Atty. Lopez para hindi po ito gawin sa kahit kanino pa. Sana sa'yo mag-stop ito. Paliguan mo ng mga kaso ang mga taong umabuso sa'yo. Mula sa mga kongresista, personnel ng House of Representatives, mga pulis, kasuhan nyo lahat. Kasuhan nyo lahat. Hindi na po demokrasya ang umiiral sa atin eh. May diktadorya na eh. May mga nagsasabi nga, nasa silent ano na raw tayo, martial law eh. Ganito na ba tayo mga Pilipino? Diba? Pera-pera na lang. Hindi na ba uso sa atin ng may paninindigan na kahit kumakain ng ano, ng tuyo, ayos lang. As long as intact po ang ating paninindigan. Wala na po pong ganun ngayon? Nagiging rare species na po ba yan? Ha? Tingnan natin comment section rito. Sabi ni Miss Hannah, concerned members of class 2002 of San Beda College of Law. May bayag, salute. Heart natin yan. Sabi ni Pam, salute San Beda College of Law. San Beda College of Law, nakakita din ako ng mga matitinong lawyer sa ganitong nangyayari. Lahat may busal na salapi sa bunganga. Nagsintabi walang prinsipyo sa buhay at karera. IBPSHR have been compromised by President Martin Power. Alam mo, nakakalungkot ano, na hindi nagkakaroon ng aksyon ng IBP sa ginagawa sa mga kabaro nila. Diba? Sabi ni Noel, only in the Philippines where the convicted criminal who acted like she knows everything cites in contempt a lawyer. Iba talaga ang galaw ng pera. But may paglalagyan yan si Castro in due time. Karma is real, Lola. Ay, oo. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dapat lang ginawa kayong katatawanan ni Castro the convicted eh. Big salute to all the colleagues of Atty. Lopez and to the San Beda College of Law. Bakit kaya palaging natatalo ang mga lawyer sa mga kongresistang walang alam sa batas? Need natin ng people para patalsikin ang mga gahaman. Bakit natatalo? Hindi sila natatalo, guys. Baluarte nila ang House of Representative eh. 'Di ba? Baluarte nila yan eh. Kung yung mga binabastos, binabalahura at kung ano-ano pa dyan sa loob ng House of Representatives, nagpa-file ng complaint against dito sa mga pang-abusong kongresista, maniwala kayo sa hindi, mananahimik yan. Tingnan mo nga nung kumanta yung isang colonel. Biglang backflip tong si, ang pangalan niya? Si Dan Fernandez. Tsaka siya ba yung tinatawag na regards? With regards? Diba? Si Abante? Dapat talaga, abolish, For the first time, hindi. Actually, hindi naman for the first time, no? Paulit-ulit ko na itong sinabi. Ngayon ko lang naiintindihan, bakit nung panahon ni Marcos Sr., inabolish niya yung Congress. Imagine niyo isa ang Congress sa may pinakamalaking budget. 'Di ba? Sa totoo lang, mas may silbi pa nga ang Senado kaysa sa Congress eh. Maliban lang kay Raffy Tulfo, dahil ang ginagawa ni Raffy Tulfo, ginagawa niya extension ng ang Senado eh. Yung mga issue niya sa RTI, binibitbit niya sa Senado eh. Balita ko nga, may epal na naman din ngayon eh.
Dahil viral dahil issue ngayon. May virality yung issue ni VP Sara. Raffy Tulfo, diyan ka na lang sa RTIA. Yung mga issue dyan sa RTIA ang tutukan mo. Huwag ka dito. Hindi to kakayanin ng utak mo. Yung difference ka ng domicile at saka ng, recall that, yung difference ka ng domicile at saka nung, ang tawag dyan, ng residence, sobrang laking issue sa'yo. Ganon kasimple pero sobrang complex sa'yo. Sobrang simple sa mga abogado talaga. Sa utak mo, sobrang complex mo. Tapos makikisawsaw ka sa issue ng ganito. Wag na. Hindi ka na babagay dito. Diyan ka na lang sa hindi kailangan gumagamit ng utak. Kailangan mo lang, ang requirement lang is maging marites. Diyan ka naman magaling. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Sana, no? Gawa ng aksyon ng legal team ni Attorney Zulaika. Ang mga pinagagawa sa kanya. Yung mga pahirap sa kanya. Wag mong titigilan tong mga to. Alam namin kahit maluwanay ka, matapang ka rin. Hindi naman kayo magiging magkaibigan ni VP Sara kung hindi kayo parehong matapang. Diba? We know that you're going through a lot of things lately and yet you were brave enough to face these bullshits. And just so you know, Attorney Zulaika Lopez, no? Hindi ka mag-isa sa laban na to. Maliban sa iyong mga kasama, maliban sa member of class 2002 of San Beda College of Law, nasa likod mo ang taong bayan. Nasa likod mo kami. Kaya huwag kang matakot lumaban. Hindi ka magiging mag-isa dito. See you in the next video, guys.